Amen? So yan po, kamusta po ang bawat saro? Kamusta po kamo? Magayunan po si pag-worship ta. Sisay po ang pinalaya ng Panginoon. Sige po, ang mga pinalaya ng Panginoon, taas ang kamot. Amen. Kung pinalaya ka po ng Panginoon, hayaan mo pong kumilos ang banal na Espiritu sa iyo. Pinalaya ka para magpalaya din ng iba. Amen. Magayunan po si ate, nalilito po talaga kami sa inyong B1, B2. Sorry na talaga si ate Jason. Ganito pong kawat na ano tayo, because ayan, basta yun na po yan. So, magayunan po si ate, naranasan niya ang Panginoon dahil siya nagpundo hanggat dahil din ma-share sa kambal niya. Amen. So, yan ang tunay na pinalaya. Nagdadaramin ka ba naman? Si ate Joanne din po. Ayan. So, magayunan po ate Joanne ang puso mo. Inot po si Josephine, insitugan mo po ang buong po. Aki niya pa po, tapos buong pamilya pa po nindo. Si mama pa po ni Josephine. Ayan. So, magayunan po. Sige po, duman muna po kita sa Acts, Proverbs 17:22. Amen. So bago sinasabi sa tuya, sa pag-worship ta, na ano man pinag-aagian ta, ano man pagsubok inaagian ta, i-worship ta ang Panginoon. Pero magayunan po, sabi po iti, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkutin ay unti-unting namamatay. Sa info kita iti, masayahin o malungkutin? Masayahin. Sa English po, magayon yan. A joyful heart is a good medicine, but a broken spirit dries up the bones. So sa info nga kita iti, pagkamasayahin o pagkamalungkutin? Ano pong itsura kang pagkamasayahin? Yeah, dahil ko po maarog ang energy ni Josel, pero aram ko po maugma po kapag nasa presence ni God, nasa harong kang Panginoon. Yan po ni si Lord, so magalak po kita. So ano man yan alalahanin ta, ano man yan mga kagabatan ta, iwaksi-waksi ta na po yan. Ano po yan sabi ko, ihali-hali ta, wag pagpagpagpagta na po yan. So munyang hapon po, pag-aadalan ta po, sige po, naman po kita sa Ezekiel 37 po. So, sorry parents, po. Sorry po. Sige po, sarabay po kita magbasa. 1, 2, 3, go! From death to life. So, ayan, death to life. So, ayan. So, ayan. So, sige po, maadal po kita mo yan. Ezekiel 37 po. Sige po, sabi po dyan, hanggang 10 po kita. Ang libis na puno ng kalansay. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sigad po ang naghahapot kaya. Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa kalansay na ito, sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. I speak life sa bawat sarupo sa tuwid. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa ngayon, makikilala ninyo akong si Yahweh. Nagpapahayag na ako tulad ng utos sa akin nang ako'y nagsasalita. Nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Itong tanong po bagang nagbuburuuhan ng
Sino po ako? Ay nakita ko sila ay nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagin mo ang hangin sa lahat ng dakop, sabihin mo ang ipinapasabi ko. Hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Verse 10, nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang matayuan sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. Bless your word. So, ayan po. Si Ezekiel po, may instruction po sa iya. So, balik po kita naman sa verse 1. Sabi po sa verse 1, nahiling niya po na ito yung valley or lambak ng mga puro kalansay. So, nahiling niya po itong mga lugar na to, puro po talaga mga dry bones. Tapos po, sige po, taas ka Kuya Reds. So, si mga bones po ito, tuyong-tuyo na. Kung mag-ano na talaga siya, sobrang tuyong-tuyo na, may hiling mo talaga na itong, ang paligid siya po, sobrang kumbaga, mayong pag-asa. Pero po, sige po, sabi po dyan, sa verse 4, dyan po ito sa verse 4. Sige, wait lang, sahin na po siya. Kung kita po nasa posisyon ni Ezekiel, kung kita po yaon naman sa lugar, minapot po kita ni God, darhon po kita sa sarong lugar. Bako na lang po ng mga bako ng puro, puro buto. Halimbawa po, ipadara po kita sa harungta. Tapos, syempre, ang mga harungta, bako mga buto ang kaibahan ta, mga tao man po, di ba? Di po nito mga tao. Pag hinapot po kita dumanigan, anak, magkakaroon pa ba ng buhay ang bahay niyo? Kapag kita po nasa posisyon ni Ezekiel, ano po kayang isisimbag ta? O yaon po kita ngunyan sa sitwasyon kang buhay ta, or nasa season kang buhay ta, na akala ta dahil itong dry season kang buhay ta. Yaon po dyan itong huruga kang kita. Yaon po dyan itong madali yung kitang madistract. Yaon din po dyan ito yung pasiring ka na sa church tapos kadakong mga distraction. Kadakol ito yung bigla na lang maabot e-bike, bigla na lang mo ano-ano po mga dahilan, kung ano-ano mga excuse para di po kita makaabot hindi. Pero glory to God and praise God, yaon po kita hindi ka boss, victory. So ayan, so ang Panginoon po gusto talaga po kita makaigdig. Gusto po kita ng Panginoon manatili sa iya. So praise God. So victory, magayunan po na nilalaban ta. So sabi po dyan, hinapot po si Ezekiel. Sabi po niya, sumagot, kayo po lamang ang nakakaalam. Siyempre po, si God lang talaga ang nakakaalam. Pero po, magayunan po dyan kasi may hiling po ta sa story niyan na grabing tuyong-tuyo na ang paligid. So may hiling mo ang ganda na po talaga, mayong pag-asa na. Pero, sige po, sabi po dyan, may instruction si God, sabi po dyan, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. So sisay po din na, every time po kita makakadangog ng Word of God, every time po na ito po bagang, ang kataramon po ng Panginoon, bako lang po siya, ito yung pagbinukaan tayo, iyo na. Ito yung garugigibuhon ta pong magic, ito yung sinabi ni Lord. Mahalagahon po kapag itong nagsasabi sa to ni God, magayunan po na kinukuha at ang instruction ng Panginoon kung anong sinasabi sa tuya. Maging mapanuri po kita kung anong sinasabi ng Panginoon. Kasi meron, and mahalaga din po na inaadalat na ni Aldaw Banggi. Para po kita mismo magkauwang buhay. Kasi po, kapag harayo po kita, kapag dahil po kita nakakabasa or nakakadangog ng tata. Excuse me, it's okay. Yuton nga. Kung kita po, kung dahil kita nakakadangog ng Word of God, malulumbay po kita. Hindi lang din ang nakakadangog. Ako man po, same.
Same, di ba? Kapag, ako na po siya is about devotion eh. Okay, nakapag-devotion ka na. Ikaw talaga itong nahanap mo, kinaulay mo si Lord sa aldaw na niyo. Bako lang po Sunday. Di ba po? Mahalagahan po. Bako lang Sunday na kinakatag po si Lord or prayer meeting every Thursday. Mahalaga po from Monday, Tuesday, Wednesday, iba pa nito ka, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pero kita po, kinakaulay ta po ang Panginoon. Sabi po dyan, mga tuyong kalansay, dinggin nyo ang salita ni Yahweh. Kisay pong salita ang dinadangog ta. Kasi po ang salita ni Yahweh nakakapagbigay buhay. Diba? Ang salita ni Lord nagtataong buhay. Nililid kita. I-check ta po ako kisay na dinadangog tang boses. Mahalagahon po. Yung pensa po Romero, sige. Mahalagahon po na ang katotohanan ng dinadangog ta. Kasi po, kung ano bang dinadangog tayo, po yan ang ma-transport sa utak mo, sa puso mo, hanggang nagmamanifest na sa ano mo, na hanggang puro itong na-digest mo, puro negative, itong hurugakan ka na, dahil ka na makakaabante. So, mahalagahon po, hinahanap mo ang Panginoon. Hinahanap mo po ba? Hinahanap ta po ba? Yeah. Amen. Hinahanap ta po ba? Sige, duman mo na po ito sa Matthew 6:33. Hinahanap ta po talaga. Kasi kung hinahanap ta po talaga ang Panginoon, magayunan po, kapag nahanap mo mundo ang Panginoon, mas padagos ta pong hanapon. And padagos po kitang magpasakop sa inyo. Magayunan po ang Matthew 6:33. Sabi po dyan, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyong pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan. So may ano po, first thing first. Sisay po ang priority ta. Sisay po ang inot sa buhay ta. Kasi kung inot po talaga si Lord sa buhay ta, praise God po, ang Sunday day issue sa to, magsimba daw ko yun dahi. Hinuhugakan daw ko yun, makarigos daw ko yun dahi. Kasi pag Sunday pa lang, o Sabado pa lang, Thursday pa lang, nakaredy na ang badot ta, ini ang gagamiton ko, ini ang susuluton ko. Kasi ano po, pag sumikapan ninyo, di ba pag nagsusumikap po, may kaibahan na effort? Yes. Mayo man ito yung okay, masimba ako, ginagarabatan ka. So magayunan po pag sumikapan ninyo. Kasi po bago po ako nakaka-alarm lang po ito yung mga news mo niyan, na grabe na po, magayunan po ang prayer ni Ate Arvin, na grabing karahasan, grabe na po ang harabunan, and recent po na daw kong news, ano po sila, parents na maduman sa church, tapos dahil na nakabalik. Ano po, pasiring pa, di ko alam kung paulit pa church o pasiring pa lang sa church, din mag-agong. So grabe po so ngunyan, ini po ang panahon na kung na dapat talaga magseryoso po kita sa pagdakog ng tataramon ng Panginoon. Bako lang po na ito yung, Sunday, madamog ako ng preaching. Iyo po. Pero mahalagahon din po, bago kita mag-abutig din, talagang kinatagpo po na ang Panginoon. So, nabalik po kita kaya naman sa Ezekiel 37. So, sabi po sa Ezekiel 37, balik po kita, may instruction po ang Panginoon kay Ezekiel na hingahan. Ay, day po, bago hingahan, sabi, mag-prophesy, magtaram. Kasi aram po nyo doon, life and death is in the power of our tongue. May kapangyarihan po ang dila ta. Kaya mag-ingat po kita sa kung anong tinataram ta po. Kasi mahalagahon, lalo po mother, lalo mga nagre-raise po mga akin, lalo sa mga akin, mahalagahon po kung ano pong nagluluwas sa bibig ta, iyo po ang nangyayari. So maging maingat po kita sa pagbitaw ng tataramon ta. Diba, mahalagahon po, nag-speak blessing kita, lalo po sa satuyang bansa, na ang bansang Pilipinas ay pinagpala, ang bansang Pilipinas ay your prophetic destiny. Diba? So, kaya i-declare ta po, bako lang ito yung nagpipray lang. Diba po, mahalagahon po, kung padagat po talaga ang bansa, tamananalangin kita. Diba? Ano po yan? Bako dawa, bako ikaw nagpipray talagang yaon sa puso mo,
mananalangin ka. Kasi kung nang nanay-dadangog ta po, arang aware kita sa mga nangyayari, mananalangin kita kasi taano po, kay puhan kang bansa ta ang Diyos Ama, kay puhan ang bansa ta ang Diyos, kay puhan kang pamilya ko ang Diyos. Higit pa sa kung ano iyo po kay puhan ni kwarta, pero mas Lord kay puhan mo po ika. Di ba sa kada ko na nangyayari po, kada ko lang, ano pa nangyayari mo yan, earthquake, ano pa man yan, may ano pa man yan, nabuuran. Naguuran, ano pa man yan, higit mi po ikang kaipuhan. Diyos Ama. Hallelujah. Sige po, dagos po kita. Sabi po dyan sa verse 5, ito ang pinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y si Pwede ang nagtatanggap kayan. The Holy Spirit will speak to us. Ang banal na Espiritu, ang Panginoon, ang Diyos, ang kakaulay po sa to. Tatawang po kitang hininga at tatawang kitang buhay na makukuha mo lang po sa Diyos. Dito mo makukuha na sa kung anong bagay, di mo makukuha sa kape o kung sa anong makakano, makukuha mo lang po yan sa Diyos, sa tataramon niya. Huwag po, sa trabaho mo po, may term talaga na may, ang trabaho na kapag itong daig pa nakakaparong ng aroma ng coffee, sasabihin po ang manager mo, patay ka na naman. Pag pipuksan niya na po to yung beans of coffee, masabi yan, buhay na naman. Pero hindi po, pag binukaan ta po ang Biblia ta, kapag inayaan ta po na mangusap ang Panginoon, inayaan ta po na ang banal na Espiritu ang pumilos sa to, magkakaroon po kita ng buhay. Ito mang ano man yan, daradaratang gabat, daradaratang yan. Pag hinayaan mo na talagang tunay kang nagpasakop sa tataramo niya at sinunod mo ang tataramo niya, magkakauba po kitang buhay. Magkakauba po kitang kakusugan halik sa iya. Ano man yan, ano man bigat, ano man alalahanin, ano man takot. Kasi sabi po sa bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Duman po kita sa John 6:33 po. The Holy Spirit give us life. po, John 6:33. Sabi po, John 63, Kuya Renz, 63. Sa English po, habang nagalit si Kuya Renz, ESV po niyo, 63. It is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are the spirit and life. Sige po sa Tagalog po. 63 po. Sabi po dyan, ang Espiritu ang nagbibigay, ano daw po? Ito po may buhay. Yeah, ulit sabay-sabay po kita. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Thank you po. Hindi ito magagawa ng sinasabi ta, ano man yan, ice coffee man yan, donut man yan, ano man yan, dahil po magigibo kang tao. Ang makakagibo lang po ang Panginoon Diyos. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu na nagbibigay buhay. So mahalagahon po na ang minimeditate ta at ang sinusunod ta ang tataramo ng Panginoon. Ang dry bones po, nagsisimbolize po siya sa Ezekiel 37, nagsisimbolize po siya ng kasaklan. Nagsisimbolize po siya ng disobedience, ng kabuuan ng mga tao po kayo dyan, mga taga-Israel. So nag-disobey sila sa Panginoon, so may hiling na po dyan. Magayon po si Prophet Ezekiel, kamping adalan ko po niyo, watchman din po pala siya. So magayon po. Magayon po ang ni Ezekiel, kaya pinagkatiwalaan po siya ng Panginoon. So magayon din po, and glory to God po na mapagkatiwalaan din po sa buhay kang bawat saro sa hindi po. Di ba po? Magayon po pagkatiwalaan kang buhay, and magayon po madawag ang instruction from heaven. Sa ito po yan makukuha sa secret place na, sa pag-meditate na. Gaano po kita mo yan? Nauuhaw sa tataramon niya. Gaano po kita mo niya nagugutom sa tataramon niya.
And gaano po kita ngunang ka-desperate hanapon siya. May po kita magiging po mauran po. May po kita at po kita mauruli. So yan po, magayunan po ng kita talagang i-meditate nang namunta po ang Word of God. Bako nang po ang goal tayo is bako nang itong okay na basa ko, kundi kita mabago po. Ako po, sabi ko kamo, ako po, kasali po ako. Mabago po kita sa pamamagitan ni tataramo ng Panginoon. Kasi po ang salita ng Panginoon ang makakapaglinis sa tuya. Ang salita ng Panginoon ang makakapag-transform sa tuya. And ang salita ng Panginoon ang magdadirect sa tuya. Bako yan, ito yung pag nabasa ta, okay. Sinabi ng Panginoon, may pride ka. Maka nagigiburon dyan, ipipritos mo na lang. Mahalagahon po, nakita po kapag nag-aatubang sa Diyos, nire-reflecta din po ang puso ta. Nagkakauba pong pagbabago sa satuyang kaisipan. Nare-renew po ang kaisipan ta. Nare-renew po kita. Nababago kita sa pamamagitan ng salita niya. Kasi po tatawag kitang buhay ng Diyos. And ang Diyos po, grabe ang pagmamahal sa tuya. Grabe ang pagmamahal niya na binuhos niya ang sadiri ng dugo para magkaugwa kita ng buhay. Ang pinagtupos sa tuya ay dugo. So magayunan po baga na ang salvation ta, ina-appreciate ta. Amen. Napapahalagahan ta at na-share ta po. Acts 1:8 po. You will receive power. So magayonon po, the Holy Spirit will give us power. Diba? Dahil ang Panginoon po ang nagbibigay buhay. Kapag hiningahan po kita, sabi po dyan, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at sa dulo ng daigdig. Bago po kita maging witness sa dulo ng daigdig, witness muna po kita sa loob kang Harunta, sa Naga, sa Alabanga, sa Bumbun, sa Gainsa, saan pa po? Sa Gainsa po, o kung saan po kita yaon. Sa Minaor, tapos sa Marion, sa Balong, San Bernardino. Yan. Tatanggap kita ng kapangyarihan. Itong kapangyarihan po ito naghahari lang po sa banal na spirito. Itong kapangyarihan lang po ito may kapangyarihan to heal the sick. Mag-preach ng good news. In and out of season. Talagang madagos na po, bolded na pong ipahayag ang tataramo ng Panginoon, ang gospel. The good news. Madagos na pong i-share ang Panginoong Yesus na siya'y nagadan. Pero after 3 days na buhay po siya, magtarabangan po kita hindi. Doon po kita sa John 16:12 to 7. 12 to 15 po. Sorry. Doon po kita sa katotohanan. Yun po, buhay, life, power, and truth. Sabi po, John 16:12, sabi na. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi na ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit ang pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Paparangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag ninyo sa akin. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinasabing tanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa akin. Si Jesus na po yan. So yan, katotohanan po. Tuma naman po kita sa John 14:16 po. The Helper.
John 16 to 17 po. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan ng isa pang tagapagtanggol, the advocate, na maging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y nananatili sa inyo. So yun po yan, si Banal na Espiritu po. Sige po. Naman naman po kita sa John 7:37 to 39. So kaparehas po siya kang Ezekiel 37 po. John 7:37 to 39 po. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay, the streams of living water. So, magayon po kita, isa-isa po hindi ulit na uuhaw. Padagos po kitang mauhaw. Kasi gabos pong nauuhaw, kakatagpuan po ng Panginoong Yesus. Kung may pananampalataya kita at tunay na nanalig sa iya, padagos po kitang manampalataya sa Diyos na buhay. Kasi po, napakasagana po ng presensya ng Panginoon, and grabe po siya magtao sa mga taong naghahagad sa iya, and tunay na nagdudulog sa iya, at tunay nagpapakumbaba sa iya. Kita po ba nagpapakumbaba? Kasi po ang paghahagad po, nanonood ko po sa discipleship kay Kuya Renz, ang paghahagad ay pagpapakumbaba. So ngunyan po, padagos na pong hagadon ang presensya ng Panginoon. Padagos na pong hanapon siya. Day lang po siya hanapon for Sunday. Kasi po, ang paghanap ta sa Panginoon ay nagbubunga ng satuyang intimacy. Kung gaano po kita naghahanap sa iya, kung itong depth ng pagmamahal mo sa iya, kung paano ito po bagang, pag may tao ka po bagang gustong hanapan, gigibuhon mo ang paagi para makaulay siya or makahinig siya. Hindi po, mahihinig ta din po kung gaano kararong ang pagmamahal ta sa Diyos. Kasi po ang intimacy ta po sa Panginoon, iyo po ang weapon ta until the end. Iyan po ang daing mawawala sa tuya. Ito yung ano pong intimacy, itong relasyon mo sa Diyos mo yan. Kamusta po ang mga relasyon ta sa Diyos mo yan? Kansuarin ta po siya huring nakaulay. Or kansuarin po itong huring talagang nadangog mo siya na may bitaw siyang instruction sa iyo. Araw po ni Prophet Ezekiel, may instruction sa iya ang Diyos. Sinunod niya po. Inahiling na po duman sa story ito, kasi sinunod niya po, sisay po ang naghinga. Ang Diyos po. Kita po, may mga pinapagibo po sa tuya si God. Ang kaipuhan talang mong gibuhon, mag-obey lang kita. Kasi po, si God po ang mahiro. Ang kaipuhan talang mo, ito talagang tunay na pagsunod sa iya. Kapag sinabi ng Panginoon, dumanan mo ng taong ini, magduman ka. Kasi may higigibuhon ng Panginoon. Hayaan mo kung kumilos ang Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, at sa laog kang harong mundo. Kasi po, kapag hinayaan na po maglaog ang Diyos, ang salita ng Panginoon sa tahanan na may kapayapaan, may kaayusan. Diba? Natatapos ang labahan. Hallelujah. Thank you, Lord. Kasi may kapusugan ka. Diba? Sa mga bagay na habuta, nagigibot at ano po. Ang Panginoon po ang nagtataon-tabang sa tuya. Sa mga bagay na dahil po kayang gibuhon. Ako po na lang makakapag-testify kadapon po kung dahil kayang gibuhon. Pero po dahil sa biyaya at grasya niya, nakakatindog po sa ilutan niyo. And grabe po magtao si Lord ng grace sa tunay na nagpapakumbaba sa iya. Ano po ang grace? Ito po yung favor na halik sa Diyos na tahita mo po deserve, pero tinataon niya sa mga taong tunay na nagpapakumbaba at hinahagad siya at tunay na hinahanap siya.
Magayunan nga po baga itong mga taong talagang tunay na nagre-responsa sa tataramo niya. Magayunan nga po na kita, mismo hinahayaan ang Diyos ang magtaram sa tuya. So sabi ko, lagyan ko kayo ng mga nitid naman at babalutin ng bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y magbubuhay. Sa gayon, makikilala ninyo na ako si Yahweh. Mahihiling ka po din na mag-glorify po ang Diyos. Ang Diyos po, talagang tunay siyang gumagawa ng hibala. He is a miracle-working God. Kaya niya pong magpagaling, kaya niya pong i-provide dyan, ano man yan iniisip ka, gaano man ka-imposible sa matata, pero kayang gibuhon po ng Panginoon. Para ano daw po? Para makilala ninyo na ako ang Panginoon. Mahihiling ka po ditong works ni God. Kaparaanan po ng Panginoon, bakit po ang kaparaanan ng tao? Maaaring ang doktor pwedeng mag-diagnose, pero po ang Diyos Ama, ang Diyos na buhay, ang kayang magbuhay ng mga patay. Mahiling ka po dry bones. Diba? Maaaring in this present time, sa inina po, sa totoong buhay ta, mahihiling ta po na ang paligid ta natutuyo. Kay buhan ta po ang Panginoon, kay buhan ta, Lord, we need you, God, breath on us. Diba, hinahan mo kami, Panginoon. Kasi kung sa creation gani po, diba, sa pamamagitan lang ng bibig ng Panginoon, so di po kita maging desperate kita, Lord, hinahagat ko po, hingahan mo ako. Kaulayon mo ako. Kasi kapag hiningahan kita ng Panginoon, kinakulay kita ng Panginoon, magkakaupang kitang buhay. Itong buhay na po ito, na talagang makakapagkauman ng buhay sa iba. Sige po, Kuya Ren. Nagpapahayag na ako tulad ng utos sa akin nang kayo'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Salamat po, Lord. Bago ko po ulit nabuo, gusto ko pong i-share sa inyo. Nagduman po ako sa lugar kung saan na mga mayong bitis. Nakaibahan ko po, mayong bitis, mini wheelchair, purutol ang bitis. Tapos nahiling ko po duman na ito yung sarong organization, Rotary. Nagtataon sundan tabang sa mga, ano kanina po dyan, itong handicap. Tapos itong bitis na artificial, prosthetic. Basta may term sinda na tinatao po. Tapos nahiling ko po duman na itong mga taong ito talagang mamundo po sinda. Kasi masindang bitis, araro po sila kaya mas tinutulog lang sinda. Tapos po, nahiling ko po, magayunan ta, itong simpleng artificial pit, nagkaubasin ng kaugmahan. Tapos po, naisip ko, magayunan talaga na kapag kay Lord kita nag-asa, sarap din po kami kasi nabiyayaan na makawan ng wheelchair. Kasi si mama ko dahil na nakakala ko, pero makakala ko po si mama in Jesus' name. So magayunan po na talagang nahiling ko duman na ito nga po, diba, simpleng nakapagtaong kaugmahan, how much more po ang tataramo ng Panginoon sa mga tao na nangangaipuhan, bako na po sa mga handicap, kundi sa gabos na tao na nangangaipuhan ng tataramo ng Panginoon. Sabihin mo po sa kataid mo, ikaw na yan, gagamitin ka ni Lord. Ready ka na. Kasi po tataramo ng Panginoon, nakakapagtaong buhay. Diba? Si Ate Joanne ay nagtatanong pero diba, naka-share ng buhay sa tugang niya po. Gayunan mo, diba? Thank you, Lord. I mean, nakakataram po. Kumbaga, dahil lang po nagigirong. Mahihain po, ibig sabihin. Sorry po. Pero maumahon din po talaga ang heart ni Ate Joanne every time na kami. Talaga, siya po ito yung nagpapasalamat na naka-attend din. Kita po, si Ate Joanne, taga-ilahod pa po ate. Kita siguro, harara-harara ni 5D. Ano na yan, tadungan ng church. Diba? Ini po, dulo pa. So, dahil po issue ko nasa ng church. Dahil issue ang oras ng church, ang issue, puso ka. Diba? Ipaayos na po ang puso ka. Diba? Ano man yan hapon, nag-aaral mo ka mo dyan sa church.
I encourage you na mag-engage po kita sa gawain ng Panginoon. Para ang nag-engage po sa gawain ng Panginoon, daig-base maghapot po kung anong ginigiribo sa church. And mga nagawan po, we support po anong ginigibo sa church. Kasi po, mahihiling na po, hindi talaga. Kapag kita po, kapag ini-engage na po ang sadirita or nakikisumaro kita sa gawain ng church, mahihiling po, ay, may needs pala ng church, ay, kayo po ba ng River Kids teacher? Ay, kayo po ba ng ano, di ba? So, ikaw, mamahapot ka na, pastora, ano pong maitatabang ko? Bako to yung, ano pong makukuha ko? Diba? Kasi ang tunay na may buhay, ang tunay na binago ng Panginoon, ang tunay na talagang led by the Spirit, bako to yung ano makukuha mo. Kundi ano itong maitatabang mo? How can I pray for you? How can I help you? Diba? Tama ang buong English ko. So, yan, diba po? Bako to yung kung ano ang makukuha ta. Sabi, nagsararo lang tinapay, maduruwa ka mo. Mag-abay po kita. Hindi ko po. Mag-abay po kita. We are one church, di ba? One church po kita, hindi one family. Tanabangan po kita. Isipon po nindo kadakol kita, hindi. Di ba? Isipon ta po permi na mayo pa pong nagkakakan, isipon ta po permi ang tukawan, inarayos po yan, kaya dahil ta po paguruluhon, di ba? Isipon ta po na ito yung every time na makakaati kita, may nagpunas dyan, perang basis, di ba? Nagbiring ng trapo para maging malinig yan. Bago man po maging talagang ang worship team, bago man po talagang ito malaya, talagang perang practice man po yan. Di ba? Naglilinig pa po yan. Grabe po, naman mo mahihiling ang commitment mo sa Panginoon kung may tunay kang relasyon sa iya. Kasi kapag tunay mong padangat ang Panginoon, dahil po nagmamatter kung anong ginigibo mo, kung ano man yan. Kasi kung talagang tunay mong padangat ang Diyos, mahihiling talaga sa buhay mo na may Diyos. Kasi sabi po dyan, sa orita po, di ba? Mahihiling ninda, mahihiling po ang ginibo na ako si Yahweh. Kita po, reflecta po ngunyan. Ngunyan present day na po nasa New Testament na kita. Mahihiling ba sa buhay ko si Lord? Kaya po bago ako magtindugig din, naglaba po ako, naghugas po ako, at naglinig po ako. Ako po ma-disqualify na ako po nagtataron sa indo, naghugas po ako, daway check pa po nito, hugasan mo. Malinigo na po ang lutuan ko. Bago po ako nakahali, nakapagluto din po ako, dahil po ako nagbakal. Dati po, gibo-gibo ko, mabakal lang ako, mas madali. Pero mas personal na magbakal. So makikilala ninyo na ako si Yahweh. Mahihiling nito na may Diyos. Kaya maging good testimony din po kita sa laog kakaroon na para mawinta po. Magayunan po, may kambal. Sunod po si mama at si papa na nindo, si lolo, lola, at si tita, di ba po? Iribahan po kita, di para pamilya po. Kasi di tahayaan po na ako lang nga nakakadaw, di tataramin yung Panginoon, baka ako lang ang natatawang buhay. Magayunan po, magana nag-share tayan. Nag-share tayan. Sisay po hindi. Sige po, sisay po hindi padangat ang Panginoon. Then you will make disciples. Diba? Padangat ako ang Diyos, mag-abay po kita sa kung anong vision na tinao at binaba ko sa tuya. We will make disciples. Masakit, iyo po. Pero yan ang tinao vision ni Lord. Sabayan ka po, sundan ka po. Kasi dyan po ma-flow. Diba? The streams of living water. Kaya minsan po maaari na may ginigibo kita. Ano ganun din ko kay bahan si Lord? I-check mo ang puso mo or ang motibo mo. Kung sa Panginoon mo ba talaga yung ginigibo or for pansadiri lang. For ano to, for fame lang. Diba? Malinig daw ako, tapos pipicturean ko. Tapos ipopost mo. Diba? So mahalagahan po, pero may ang motibo ta sa gabustang ginigibo. Every time po na mahuhugakan kita, every time na madidisappoint kita, ibalikan mo po to. Taano mo ginigibo ang ginigibo mo yan, pero po yan hinahakot sa mo. So taano mo ginigibo yan, taano ka nakatungod dyan, taano ka nagdadaog ng tataramo ng Panginoon mo yan. Kasi po, kadangat ang Panginoon. And gusto ta pong makapag-serve, let's serve one another. Duman po sa Ezekiel 37. Duman po sa, di ba po, nagkabuo-buo na si mga kalansay. So may mga bagay na dahil kita, minsan sa buhay ta, napaka-imposible. Siyempre, mahiling mo kung kamo po itong nasa sitwasyon mahiling po nindo may nagka-connect na kalansay dyan.
Diba? Ako po, hindi ko aram. Mahiling mo po sa atubangan mo yan. Pero mahiling mo po dyan, nakita ko sila nagkaroon ng lidin at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Wait lang po. So from dry bones, nagkaugwang lidin, nagkaugwang laman, tapos nagkaugwang flesh. Diba? Sa buhay ta po, diba mga bones, pag dry na po, baga maaaring ma-disconnect. Disconnect. Dahil din po sa disobedience na, kaya kita na di-disconnect sa Panginoon. And dahil sa katagasang kampayuta, nasusuruway-suway kita sa satuyang gumaga, sa Espiritu ng Panginoon. So mahalagahon po, sabi po dyan, pero wala pa silang, ngunit, ulit, nabalot sila ng balat, hindi pa humihinga. Unless dahil po kita unless na nag-i-step in ng Panginoon, unless na tayo naglalawag ang Diyos sa buhay ta, unless na tayo hinahayaan na ang tataramo ng Panginoon na mag-penetrate sa puso ta, sa puso naman ta, sa kasukasuhan ta, sa ano lang, dahil po kita magkakauwang buhay. Dahil ta po hayaan na ang tataramo ng Panginoon nasa isip ta lang. Or, ano yan, ito yung sinasabi kang mga estudyante po, itong yaon lang, hindi. Dahil hayaan na nasa utak ka lang, or stock knowledge lang. Hayaan ta po na magdalo yan sa dugo, laman, sa puso ta, hanggang ang mga kamot ta, ang mga bitis ta, maging kagamit-gamit sa kingdom ng Panginoon. Be the hands and feet of Jesus. Diba? Kasi po, diba, nagka-connect na. Connect na kita. Hiningahan na kita ng Diyos. Dahil sa banal na Espiritu may buhay kita. So hayaan mo na kumilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng buhay mo. Dahil ka magsuway-suya. Suway-suway? Dahil ka magdulong-dulong. Dahil mo hayaan. Or dahil mo malagpason ang pagkakataon na ini, or ano man yan, na tinatao sa imo ang Diyos, na dahil mo siya nakakatagpo. Na dahil mo siya nakakaulay. Be desperate, mas magutom kang alalo sa iya, mas lalo kang siyang hanapon. Di ba may kinanta po kita araw-araw? Araw-araw ka pong mag-soak, padagos ka po, araw-araw mo pong hanapon siya kasi everyday is padagos po siya nagpapabistado sa totoo. Everyday may pinapamana siyang himala. Everyday po talagang kayang-kaya niyang gibuhon itong mga imposible sa matata, napaka-imposible. Pero po sa Diyos, mayo pong imposible. Anong sakit at karamdaman man yan, kayang-kaya pagalingin ng Panginoon niya. Ano man sitwasyon ka mo niyan, kayang-kaya. God will make a way. Kung kay Moses nga, di po pig-part lang ang Red Sea, di ba? Kung di ko po aram ang ipapart sa Indo, pero He will make a way. Di ba? Kayang-kaya po ng Panginoon yan, ano man yan, alalahanin ta, ano man bigat na dinadaan, just surrender it everything to God. Hayaan ta pong hinahan kita ng Panginoon, hayaan ta pong pumilos ang banal na Espiritu mo niya. Dahil po na itong pumilos na itong mapapray kita, mahibi kita, ito talagang mababago kita. Dahil padangat ang Panginoon, ang namatian ta ang pagpadangat ng Panginoon. Magayon po, baga mamatian ang banal na Espiritu ay ng pagmamahal niya. He loved us. He demonstrated His love. Kansuarin po, while we are still sinners. Nang kita makasaklano, nang di kita kapadapadangat, nang di kita ayos. Pinadangat kita ng Panginoon. Higit po ang grasya, habag niya sa tuya, na kayang-kaya na pong ipamalas. Itong kaya nang gibuhon sa buhay mo ang kapot po, kaya mong itao ang buhay mo sa Diyos Ama, kay Jesus. Kasi kung tunay mong sino-surrender at iso-surrender ang buhay mo sa Panginoong Jesus mo niyan, siya na po ang master, siya na po ang Lord kang buhay mo. Bako na po ika. Nabanggit po sa bago, if anyone is in Christ, ang sino man nakipag-isa na kay Kristo, ano da po? Luma o? Isang bagong ano po? Nilalang. Mayo na po si dati, man na si old self, di ba? Kung bago ka na, padagos kang magpabago sa Panginoon. Binago ka na, padagos kang magpabago. Kung pinalaya ka na, dahil ka na magbalik. Para i-prison ulit ang sarili mo, pinalaya ka na sa pamamagitan ng Espiritu niya, di ba? Break every chain.
sabi ang Espiritu ng Panginoon, habo ng Panginoon, ang kasalan. Ang banal na Espiritu po nananahan sa may puso na malinig. Habo niya pong maati. Ang puso tako mo niyan ipasiyasat ta. Ipasiyasat ako sa Panginoon. Gaano po kita nag-aatubang sa tataramon niya na okay, sige, sabi po, ang Panginoong Yesus, ang Diyos Ama, ang nagtataong buhay. Paano ka po? Paano ka kita ma-response dyan? Nadamog ta lang, O Lord, ano pong next na gigibuhon ko? Maganda. Sige po yan sa verse 10 po. Ayan. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nagtayuan magtayuan sila'y ubod ng dami para silang malaking hukbo. So, ang hukbo po, army. Kung magadakulon pa lang sinda. Sabihin mo po sa kataib mo, gagamiton ka ni Lord ng end times. Ang army po, matapang po yan. Mayo lang po ang nahiling na sundalo na ano nga po yan na nagtatalikod sa labanan. Ano po sabi ko yan? Nagdudulag sa labanan. Ang army po, permain pabante, pasulong. Diba? Ang army po, dinisign ng Panginoon, sa army na lang po, dinisign siya para sa labanan. So, aram po nito nasa labanan ka mo. We're in the battle. So, naiiling ka po mo niyan, tinutugdo po sa to, permi, nayao na po kita. Madali na po, di ko po aram kong nuarin, pero madali na po ang pag-abot, ang pagbabalik ni Jesus. So, are we ready? Ready ba kita? Katulad ng army na, sige po, naman po kita laban sa 1 Peter 3 po. First Peter 3 po. First Peter 3 po. First Peter 1 po, 1 verse 3, First Peter 1. Pasalamatan natin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa laki ng habag niya sa atin. So si Isay po nagpapasalamat, hindi na nakatanggap po siya ng habag at grasya ng Panginoon. Kasi po dyan, sabi po yan ni Pedro, sabi po dyan, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo ay binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay ng pag-asa. So magayunon po, nauba po kitang buhay na halik sa Panginoon. Salvation, salamat po sa Diyos, born again po kita. And padagos po kitang binabago ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako na talagang nabistado ko po siya. Magayunan po, mabistado ta po ang Panginoong Yesus at talagang manampalataya kita sa iya till the end. Kung ano pong pananampalataya o bakit ang munyan, pangalagaan ta po and fight the good fight of faith. Dahil ta po hayaan na mawala po ang salvation na ubang po kitang munyan, ang relasyon na ubang kitang munyan.
Kasi po, maabot po ang panahon, mahihiling mo po na salamat, nanatili ka sa presensya ng Panginoon. Tabangan kita ng Panginoon na manatili sa iya. Na demayo po, hindi. Talagang gabos po kita, magkarabangan po kita. Let's encourage one another, love one another, tabangan po ang bansaro. Na dahil po mawara sa presensya ng Panginoon. Bagos tarabangan ta pa po ang iba pa na mayo hindi ka pamilya ta na madara. Iti. Na makatanggap din po sinda ning habag at grasya ng Panginoon. Kasi kung tunay po talaga kitang itong nakatanggap ning grasya, ma-extend man po kitang grace sa iba. Luke 9:25 po, last na lang. Po. Ayan po. Ay, Tagalog na lang po. Ano man ang mapapala ng tao, makamtam niya man ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. So, data po, i-trade or ipagpalit ito mga temporary things na ang kapalit kaluluwa ta. Data po, ipagpalit ang Sunday. Kasi ang Sunday po for the Lord. Paano man yan for eternity na ginigibo ta, idagos ta po. May mga blessing po na maabot sa tuya. Kung ang blessing pong yan, mas mapaparani ka sa Panginoon, hali po yan sa Panginoon. Pero kung ang blessing na yan, mapaparayo ka sa Diyos, dahil na lang po. Aanuhon taman. Ang yamang yan, aanuhon ta pa man yan, kung ano man yan, trabaho, ano pa man yan. Hindi ko po magayon po magtrabaho, pero magayon po ang trabaho, mayo pong Sunday. Ino-honor ta po ang Panginoon sa Sunday. We honor Sabbath. Di ba? Mahalagahon po na nasa isip ta, nasa puso ta, na i-honor ang Panginoon kada Domingo. Ito ko lang po Domingo, o aldaw. Ini pong araw na ni Sunday, itong araw na ginawa ng Panginoon. Pero everyday ta po siya pwede kaunayon, pwede ta po siyang katampuon, kasi akit po kita ni Diyos. Sisi pong akit ni Diyos iti. Yan. Kung akit po kita ni Diyos, matatanggap na po ang banal na spirito. Kung tunay po talaga kitang manampalataya sa iya, at tunay kitang mapadagos na magdulog, mag-surrender, kang buhay ta. Sige po, kung ang mga aki po kita ni Diyos, karindog po kita. Salamat po. Let's worship the Lord po.